Sa bawat bata, may pangarap. Ako, pangarap ko na maging pulis, maging tagapagtanggol ng mga tao, maglingkod sa bayan, at magbigay ng katarungan sa mga hindi makatawid. Nung bata pa ako, tuwing tinatanong kami ng guro kung anong gusto kong maging, ang sagot ko, pulis. Ate, kaya na tayo? Sige, susunod na lang ako. Sige, ate. Anak, halika muna dito. Ano po yun, Tay? May sasabihin sana ako patungkol to sa pag-aaral mo. Kasi kailangan mo muna tumigil Medyo kapos tayo sa mga gastusin ngayon. Kaya, kami ng kapatid mo na tumigil ka muna, tas yung atidayan mo muna yung pagbagayuitin natin. Kasi medyo kapos talaga tayo ngayon Okay po, Tay. Sige. Anak, balik muna tayo sa pagsasaka. Sige po, tay. Nung narinig ko yung mga salitang yun, nakaramdam ako ng malalim na kalungkutan at pagkabigo. Pero kasabay nito, may malalim na pag-unawa at paggalang sa desisyon ng mga magulang. Dahil sa hirap ng buhay, naisipan kong magtrabaho. Sa madaling salita, gagawin ko ang lahat na makakaya ko upang makapagsimula muli at makapagpatuloy sa aking pangarap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pinakamahalaga ay hindi ko pababayaan ang aking pamilya at hindi ko iiwan ang aking pangarap. Kayod sa gabi, aral sa umaga. Minsan, nahihiya ako kapag dito kumakain ang aking mga kaklase. Pero iniisip ko, legal naman itong ginagawa ko. Kaya wala akong dapat ikahiya. Ang mahalaga ay nagsusumikap ako para sa aking pangarap. Uuwi ako ng 2:00 ng madaling araw at gising ng 5:00 ng umaga. Minsan ay nakakatulog din ako sa oras ng klase dahil sa pagod. Hello, Maxine. Gala naman tayo. Matagal na tayong hindi nakapag-banding. Sige. Busy ka pala. Sa susunod na lang. Sa mga aya ng aking mga kaklase at kaibigan, hindi ako makasama dahil nagdodoble kayod ako ngayon. Maxine! Asa na naman tong bata na to? Natutulog na naman yata yun. So sir, bili na kayo. 35 lang po ito. Tapos ito, 50 pesos. Sid! Natutulog ka na naman. Palagi ka na lang ganyan. Kunin mo na yung mga gamit mo at umalis ka na dito. Yung ayaw ko sa lahat, yung patamad-tamad. Kunin mo yung gamit mo at umalis ka na. Kunin mo na yung mga gamit mo at umalis ka na agad dito. Hindi na. Ayaw ko talaga. Umalis ka na. Kunin mo yung mga gamit mo at umalis ka na. Pati.
Maxine. Teka muna, may kape naman kayo. Okay lang yan, Maxine. Makakahanap ka rin ng ibang trabaho. Okay lang yan. At may iba namang trabaho dyan. Pag-usukin mo eh. Tapos makakahanap ka rin ng ibang boss. Hindi kagaya ng boss mo. Okay lang yan. Basta mag-ingat ka lang naman dyan. Sige, sige. Alam. Natanggal ako sa trabaho, pero buti na lang ay naawa ang aking amo at pinabalik ako uli. Nasabi niya lang siguro ang mga salitang yon dahil sa galit. Ako, trabaho na naman. Minsan ay nagrereklamo ako dahil sa pagod. Pero malaki pa rin ang aking pasasalamat dahil may trabaho ako na marangal at makakatulong sa aking pangarap. Oo, nakakapagod. Pero may pangarap ako. Kaya ko to. Para sa aking pangarap. Sa kabila ng lahat, hindi ko iniwan ang aking pangarap. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa aking pangarap. Ang buhay ay isang laban. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang laban na ito. Ngunit hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamtan ang aking pangarap. Dahil sa bawat araw na lumilipas, ako'y palapit ng palapit sa aking layunin. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Pero ang pangarap ay isang apoy na hindi matitinag.